Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pinagdiriwang po natin ang kapistahan ni Santa Monica, ang ina ni San Agustin, ang patron saint ng mga nanay at ng mga asawa. Panalangin natin ang mga ina na matuto o na manatili silang matapat sa kanilang sinumpaan bilang magulang, manatili silang matibay sa kanilang tahanan bilang ilaw na palaging maliwanag upang tanglawan ang landas ng kanilang mga anak. Aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa pagdiriwang at pag-aalay na ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na huwag ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinaramayan mo ang mga nagdadalamhati, ang matimyas na pagluha ni Santa Monica, ay tinugon mo ng pagbubunsod na magbagong buhay si San Agustin, si Agustin na anak niya, bilang tugon sa kanilang magkatuwang na panalangin. Loobin mong aming tangisan ang pagsuway namin at marapatin mong ang kapatawaran mo ay aming kamtin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan nang kayo ay tawagin ng Diyos. Iilan lamang sa inyo ang sa paningin ng sanlibutan ay marunong, makapangyarihan at maharlika. Subalit pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanlibutan ay kahangalangan upang hiyain ang marurunong at ang mahihina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga itinuturing na hamak, walang halaga at walang kabuluhan sa sanlibutang ito upang pawalang halaga ang mga itinuturing na dakila sa sanlibutan. Kaya't walang maaaring magmalaki sa harapan ng Diyos. Sa Kanya mula ang ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, ang ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan niya, tayo'y pinawalang sala ng Diyos, pinapaging banal at iniligtas. Kaya nga, tulad ng nasasabi sa kasulatan, ang Panginoon ang dapat ipagmalaki, ng may ibig magmalaki. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos. Mapalad ang bayang Kanyang ibinukod. Magmula sa langit Kanyang minamasdan ang lahat ng tao na Kanyang nilalang. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay kahit magtagutom
sila'y binubuhay. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya kami natutuwa. Sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang maalagad, ang paghahari ng Diyos ay matutulad dito. May isang taong maglalakbay, tinawag niya ang kaniyang mga alipin at pinagkatiwala sa kanilang kaniyang ari-arian. Binigyan niya sila ng salapi, ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso, ang isa na may 2,000 piso, at ang isa pa'y 1,000 piso. Pagkatapos siya ay umalis, umayo agad ang tumanggap ng 5,000 piso at pinangalakal yon at nagtubo siya ng 5,000 piso. Gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 piso'y nagtubo ng 2,000 piso. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 piso ay humukay sa lupa, itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga alipin at pinagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000, ang wika niya, Panginoon, ito po ang 5,000 na bigay niyo sa akin. Ito pa po ang 5,000 na tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin, yamang naging tapat ka sa kaunting halaga. Pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 at ang sabi, Panginoon, ito po ang binigay ninyong 2,000. Ito naman po ang 2,000 piso na tinubo ko. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 piso. Alam ko pong kayo'y mahigpit, aniya. Gumagapas kayo sa hindi niyo tinamnan at nag-aani sa hindi niyo hinasikan. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Ito na po ang 1,000 piso. Masama at tapat at tamad na alipin, tugon ng kaniyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako na hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo niyan inilagak sa bangko? Di sinsanay may nakuha kong tubo. Ngunit kunin ninyo sa kanyang 1,000 piso at ibigay sa may 10,000, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman, sa labas, ang aliping walang kabuluhan. Doon ay tatangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Gandang umaga po. Dumapo po muna tayo sa buhay ni Santa Monica. Sino po ba si Santa Monica?
Si Santa Monica ay ina ni San Agustin. Bata pang ipinakasal sa isang pagano. Si Santa Monica ay Kristiyano. Ang asawa ay pagano. Kaya ay palagay ko isang mahirap sa buhay mag-asawa yung magkaiba ang relihiyon. Magkaiba ang relihiyon. But anyway, nung si Santa Monica ay nagkaanak na, ang isa dito si San Agustin, at nagpapariwara. Kaya si Santa Monica, buong buhay niya ay buhay ng panalangin. Si Santa Monica ay halimbawa ng isang babaeng, isang inang walang humpay sa kanyang pananalangin. Hanggang sa ang kanyang asawang pagano ay na-convert into Christianity. At hanggang si San Agustin ay bumalik sa matinong pamumuhay, naging pari, naging obispo, naging doctor of the Catholic Church, at isa sa pinakabantog na atin pong mga santo ngayon. Dahilan, ang lahat ay dahilan sa panalangin ng isang ina. Habang may isang ina, habang ang ina ay hindi tumitigil sa pananalangin, laging may pag-asa para sa asawa at para sa mga anak. Tuwing misa sa mga bukid, sa mga chapel, sa mga tuklong natin sa mga barangay, ang very ordinary eksena po doon ay 80-90% ng sumisimba, mga babae. Buti pa nga kung may 5% na lalaki. Kung minsan halos wala. Eh sabi ko lagi, mga balo ba kayo? Ang daming babae, wala namang lalaki. Pero at the back of my mind, nakakatuwa dahil kalimitan dito ay mga ina. Mga ina. Wala yung mga asawa, mga anak wala din. Nakakatuwa dahil may mga inang hindi tumitigil sa pananalangin. Sigurado akong ang isang ina, pag yan ay sumimba, pag yan ay dumalangin, ang unang paghahandugan ng panalangin yan ay ang kanyang sariling pamilya. Number 1, ang kanyang asawa. Lalo na pagka ang asawa ay pariwara din, pag asawa ay may bisyo, pag ang asawa ay nambababae, pag ang asawa ay for whatever reason ay hindi naging mabuting asawa, at ang kanyang mga anak. Kaya habang ang isang ina ay hindi tumitigil sa pananalangin, yung asawa nga ni Santa Monica na convert from being a pagan into a Christian, na convert. Si San Agustin ay talagang ang buhay ay pariwara na. Pero na bumalik sa pagiging mabuting anak, naging pari, naging obispo, at naging santo. Kaya po sa umagang ito, sabi ko po, sana po ang mga ina ay huwag tumigil. Kahit anong mangyari sa pamilya, ay huwag tumigil sa pananalangin. Si Santa Monica po ay hindi lamang uliran ng mga ina, kundi isang halimbawa na pinakikita sa atin ang kapangyarihan ng panalangin. The power of prayer. The power of prayer. May power po ang pananalangin. Huwag kang tumigil, and God, in His own time, ibibigay po ang iyong hinihingi. Tulad po ng sinasabi natin, ang panalangin po ba ay naririnig ng Diyos? Lahat po ba ng panalangin ay naririnig ng Diyos? Sabi niyo, bakit yung aking panalangin? Hindi man yata naririnig. Lahat ng panalangin, naririnig ng Diyos. Pero ang sagot sa panalangin mo ay wala sa iyo, kundi na sa Panginoon. Sa takdang oras, sa takdang panahon, ibibigay ng Diyos ang kasagutan sa iyong panalangin. If today, if after your prayer, ay hindi, palagay mo'y, ramdam mo'y, hindi mo na ibinibigay ng Panginoon ang sagot sa iyong panalangin, maaaring hindi pa panahon. Hindi pa panahon. At kung minsan ang ating panalangin, ang ating hinihingi ay yung ayon sa ating kagustuhan. Ang panalangin
we can only pray. We can always and we can only pray. Pero yung tugon, wala sa atin, nasa Panginoon. Kaya kung kailan niya sasagutin yon, ay huwag po tayo manghinawa, huwag tayong tumigil sa pananalangin. Inuulit ko po, ipanalangin po natin na sana sa ating kalipunan, sa ating simbahan, lalo na ang ating mga magulang, especially ang mga ina, ayon sa halimbawa ni Santa Monica, ay huwag tumigil, huwag manghina sa pananalangin, sapagkat napatunayan niya ang kapangyarihan ng panalangin. Na-convert ang kanyang asawa, bumalik sa pagiging mabuting anak, si San Agustin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa ating pagharap sa luklukan ng paghahatol ng Diyos, isusulit natin ang wastong paggamit o pagwawaldas ng mga biyayang pinagkatiwala sa atin. Sa panalangin, hilingin natin ang tulong ng ating tagapaglikha at ating sasabihin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang marami at iba't ibang biyaya ng kanyang mga kasapi naway mapakinabangan ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga opisyal ng gobyerno naway igalang ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng pagtatanggol at pagtataguyod sa kahalagahan ng sangnilikha. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng tao naway magsalo-salo sa biyaya ng lupa at makiisa ang bawat tao sa pagkakaroon ng makatao at mayamang kaunlaran sa ating bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga doktor, mga nurse at yaong mga nasa pangangalaga ng kalusugan, naway gamitin ang likas na biyayang bigay sa kanila upang dalhin ang pag-ibig at habag ni Kristo sa mga dukha, nalulumbay, may sakit at mga bilanggo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga mahal na yumaong kamag-anak at kaibigan, naway ipagkaloob ang walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming manatiling tapat sa mga maliliit na bagay ng buhay upang mapagkatiwalaan mo kami ng mga higit na dakilang bagay kapag pumasok na kami sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang may aalay. Mula sa lupa't buwan ng aming paggawang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang may aalay. Mula sa katas ng ubas at buwan ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kay mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan ni at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang mga alay sa iyong dambana. Ngayong si Santa Monica ay ginugunita. Kalakip ang taimtim naming pithaya na magdulot ang mga ito ng iyong patawad at pagpapala. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay kang marapat na aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang at kapiling ng lahat ng may iral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya't siya'y kinalingan ng mahal na Birhen na naging kanang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ng sambayanang banal para sa iyo. Pinagtiis niya ng iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ng kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng Panginoon Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin siyang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa, ni Gilbert naming Obispo, at ang tanang kaparian. Alalahan mo lahat ng mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Awan mo pagindapatan kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng poong San Jose na mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya. Ang lahat ng parangal at papuri ay sa Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin, nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, o dasalin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yan diya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo din. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong nanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sa ligaya't
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang ngayong si Santa Monica ay pinararangalan ay magdulot nawa ng liwanag at alab sa aming buhay upang maging maningas ang mga hangarin naming banal at maging masagana ang mga ginagawa naming kabutihan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.